Today, mga Yes. kapatid, syempre puro palasyo at saka mga mga politika yung pinag-usapan natin sa first part. Pero we need to go to one development na parang karamihan ng end of last year ay talagang yun yung main topic nating lahat, which is Pogo. Okay? Nasa zona niya yan nung nakaraan taon, hindi pala ngayon. Pogo po ang pinag-uusapan, tapos alam natin na naghanap tayo sa mga tumakas, ibalik dito sa Pilipinas. Yung mga Pogo hub na yan ay nagkaroon ng crackdown po dyan, mga kapatid. So, parang ibang-iba from yung Pogo na industry sa past administration at saka dito po ay nagkaroon po ng kaibahan na todo. At isa sa mga lumutang na pangalan dyan po na talaga naman para tayo nanonood ng teleserye dati. Yeah. Tuwing nandoon po si Alice Go sa Senate. Oo, Yes. AKA Guo Ping. Yes, Oo. sa mga pagdinig ni Senator Risa Ontiveros po ng mga kapatid. So ang ano dyan parang may closure na, pero again, syempre, parang closure to, pero depende dahil appealable yan pero ito po ang naging desisyon. Hinatulan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taon na pagkakakulong si dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Go at 7 kapo-akusado sa kaso po na qualified human trafficking. Again, Chiki, linawin natin, ang kaso kung saan sa guilty ay qualified human trafficking. Hindi po yung nagpanggap sa Pilipino or whatever. Yeah. Iba pa yun. Iba pa po yun, ha? Kaugnay po yan sa sinalakay na illegal Pogo hub sa Baofu Compound sa Bamban noong nakaraang taon po yan. Base sa desisyon ng korte, lumalabas po na si Guo ang nag-organisa ng human trafficking sa Baofu Compound kasama po ang iba pong kasabwat. Isa po si Guo sa incorporator ng Baofu Land Development Incorporated na nagmamay-ari po sa compound na ni-raid na Pogo. Bukod sa pagkakakulong, ay pinagmumulta rin sila ng 2 milyong piso kada kaso at pagbibigay ng bayad danyos sa mga biktima. So isipin nyo, talagang sinubaybayan po natin tong saga na ito. Pero marami pang ibang kaso, pero at least itong na-desisyonan ay tukol nga dun sa Baofu Pogo hub na tinatawag nila. Correct. At saka, ito po yung mga usapin na hindi natin dapat nakakalimutan. Kasi napakalaking epekto nito sa atin bilang mga Pilipino. Mantakin mo naman na akala natin simpleng Pogo industry siya naging rin na pala siya, hub para sa mga kriminal, sa mga criminal activities. So, ito yung mga dapat nating ungkatin kasi who knows, baka meron pang mga kasabwat na hindi pa natin natutukoy. Mabuti Yes. pala na natin na desisyonan kasi ang tagal din dun na hindi natin narinig yung mga updates about this. At least yung next update meron agad desisyon. At saka narinig ko yung report ni Camille Samonte kanina Yeah. sa Frontline, yung nire-recall yung mga background ni Alice Go na mas magaling siyang mag-Fukien kesa sa pagsasalita ng dialect natin dito sa Pilipinas. O, di ba? Parang very telling Oo. na ang galing-galing mong mag-Chinese. Tapos ito nga yung lumalabas na pa siya, hindi lang pala siya si Alice Go. Di ba? Guo Ping. Guo Ping. Kaya laging inuulit-ulit yung name na yan, di ba, dati sa hearing? Kasi parang mukhang reminder na hindi to Alice Guo, Guo Ping. Yes. Oo. At hindi lang siya yung ganitong klase ng kaso. Huwag natin kakalimutan. Isa pa lang siya, but at least merong napapanagot. So, hintayin natin yung mga susunod. Kasi hindi dapat siyan matapos. Yes. Okay, so again, talagang naging malaking issue po yung Pogo. Hinahanap ko lang po kaya ako nasa telepono. Yung pinanood ko sa eroplano nung ako'y pauwi dito galing ng Kuala Lumpur. Na parang Pogo po yung pinag-uusapan Isa siyang pelikula from Korea. Ito po, malalaman ko na po. Ang pangalan ng pelikula ay Citizen of a Kind. Citizen of a kind. Oo, yan. So, yung po, kung nanonood kayo ng Reply 1988, yung pong isa sa mga nanay doon, ang bida po oo dito. nga, siya yun. Okay. So, parang ganun po yun. Kasi parang na-scam po sila magkakaibigan. So, kailangan nila, dahil wala naniniwala sa kanila, sila yung nag-solve nung at lumalabas na yung lang scam sa kanila ay part ng parang Pogo. Kumbaga parang yung mga ikinukulong, yun parang trafficking.
yung mga taong yon na marunong mag-Korean, nilagay sa isang tenement building tapos walang ginawa yon araw-araw kundi mang-scam ng mga tao. Nako. So yan po so may danger talaga yan no. So I think ito ay parang konektado diyan sa mga dangers nung hub na kung saan nga po ay nakitang guilty itong si parang ganoon maraming mga gawain doon na hindi tama. Kaya po nagkaroon ng ganyan. May mga desisyon. reports, di ba, ng mga binubugbog, yung mga torture, different kinds of torture. At saka Correct. tandaan natin kasi simula nung ipagbawal itong Pogo, nag-declare sila ng Pogo ban. Ang sinasabi ng PAOK TF, ang worry nila baka mamaya magbiyak-biyak ito into smaller groups na nangyari nga. Yeah. Tapos nagre-rent sila ng ibang mga lugar na smaller din para hindi kumbaga Di hindi halata. sila ma-detect agad. Oo. 'Di ba? Pero nag-ooperate pa rin. Yes. So wag nating kakalimutan. Kaya ongoing pa 'to, hindi pa dito natatapos. Mas mahirap yan, i-identify. Oo. Maliliit na, marami pa. Correct. Ay, Yeah. nako, Alice. Okay. So at Ikaw least talaga. ang isa sa mga hanging na mga issue sa pagtatapos ng 2024 at sa pagsisimula ng 2025 ay merong at least some kind of a closure because of this paano pa kaya yung mga nakabinbin pa. Kaya ako po naiisip to kasi kami nagla-line up na po nung year-ender namin So nakikita po namin na merong mga Teka, issue. bother ako. Ba't dalawa ako na wala si Chiki? Oo nga. May Yung- si Mase. Clone mo yan. So marami po na mga issue natin nung September, nung January, hanggang ngayon, January, February, before po yung mga PayPal coverage natin, ang wala pang sagot. Ang mga confidential fund, Yes. ang mga kung sino ba si Piatos. Ay, oo wala nga. pa lahat yan. Yung mga chichirya natin. Again, nasasabi ko po namin yan dahil matatapos na yung taon nag-year-ender na kami, wala pang closure yung iba doon. Diyos ko, ang tagal ng At due wala pa process. nakukulong. Kung wala pang ang mga sagot doon, paano na kaya yung mga involved dito sa flood control projects? Yeah. Mga Oo. anomalya, Diyos ko po. So hindi ko alam kung narinig nila tayo na doble si Mase Doble pero si Mase oo, at May so- nawala si Chiki. Ayan. Ayan na, nakita na si Chiki. Pero nawala naman yung mga pogo, natin, mga footage. Diba? So, nung nakaraang taon, Oo. ang issue natin, Pogo. Tapos napunta doon sa mga confidential funds, di ba? Napunta doon sa mga sangdamakmak na insertions ng budget. Biglang nagkaroon ng revelation na, teka, nakikickback pala tong mga flood control Hindi, bago project. yan. Ano Dahil ba? year-ender. Oh. Impeachment Ay, na. oo pala. Hindi, Oo nga. impeachment Pa nga pala. na sinabi ni Senator Chi sa mga programa natin na, wait lang, pagbalik na lang namin, sure na itutuloy namin That's yan. right. Pero, Oo. hindi natuloy. Oo nga naman. May impeachment pa Siya pala. tuloy nasa on trial ngayon. Ayan. At siya rin, hindi natuloy. Oo nga naman, may impeachment. All within 1 year. Diba? All within 1 year. Nakakaloka. At ito nga po yung tinututukan pa rin natin hanggang ngayon. Yung mga anomalya sa flood control project. Yes. Siyempre, ang dami na namang mga sumikat na personalidad dahil po dyan sa anomalies na yan. Mag-year-ender ba tayo na may makukulong? Ay, uy, ang Inaasahan promise. natin. Ang promise. promise. Bago Promise. magpasko. Ombudsman. Bago magpasko, meron daw hindi magiging Merry ang Christmas. May madedetain. Nakahawak tayo sa pangakong yan. Nako. Diba? Otherwise, Huwag nyo kami paano- gagawin sa Pasko, baka hindi kayo magbigay ng aginaldo. Ayan na nga ba? Okay. Paano mapapakalma ang emosyon ng mga tao? Yeah. Yung sabi ni Mase kanina na maraming mga personalidad na lumabas dahil sa flood control anomalies. Syempre, malalaki talaga silang mga pangalan dahil nga sistema na nga sa gobyerno daw. Diba? Sindikato na nga daw. Buong Uy. gobyerno daw is in on it. At saka alam mo, dahil dyan sa pag-usbong niyang anomalya sa flood control, ang dami kong nalaang mga brand ng relos na hindi ko naririnig dati. Kasi, malay ko ba? Wala kasi akong ganyang pambili. Ay nako, kung ako sa inyo, bibili ako ng kaso. Mura lang. Diba? Oo.